Prologue. Let's make it more interesting, Amanda. After all, 100 acres is not just a small portion of land, which I am paying for 4 times its actual worth. Constance, did I remind you of that fact? But then, let's hear it. What do you have in mind? Nakakunot ang noong sinipat ni Aris, ang dalawang babaeng nag-uusap. Ang babaeng tinutukoy ni Amanda ay ang kanyang ina. Nakatayo siya sa likuran ng isang mataas sa halaman. Ilang di pa mula sa mga ito na nakaupo sa loob ng kabana. It was Cade and Ozzy's wedding. Ang groom ay isa sa dalawang itinuturing niyang pinakamatalik na mga kaibigan. The reception was held at the Ramos private estate. At bukod sa mahusay ng table settings, ay merong ito na yung mga kabana para sa espesyal na panauhin na magkabilang partido. How about a wedding match between your son and my daughter? Halatang nagulat ang kanyang ina sa hindi inaasahang proposal ng kausap. The idea is very tempting, Constancia. How many daughters do you have? Just one, and she's spoiled rotten. Tahimik siyang natawa na makita ang pagtaas isang kilay ng kanyang ina. Pamilyar sa kanyang ganung mannerism nito kapag hindi ito natutuwa sa kausap. Ilang taon na ba ang anak mo? 25. I think she will be suitable for your youngest son. Nasamit siya. Ang alak niyang iniinom ay pumasok sa kanyang ilong. Dahilan upang sumirot ang sakit pataas sa gulugod ng kanyang ilong at tumaloy patungo sa magkabila niyang sentido. Umalis siya sa kinatatayuan sa pangambang mapansin siya ng dalawang babae. What happened to you? Nagtatakang tanong sa kanya ng kaibigan si Gabriel. Ilingat sa niya lamang ang nagawa niyang itugon dito. Iniihit pa rin siya ng ubo. Tinapik nito ang kanyang likod. Sumanya siyang ayos lang siya. Pero hindi ito nagpaawat. At sa maling pagtapik nito sa kanyang likod, ay muntik na siyang masubsob sa Bermuda grass. Baka, pasit niyang sabi, na ang ibig sabihin ay hangal. Ang lakas ng tawa ng loko. Kahit kailan talaga, ay siraulo ito. Parang bata, na pulos kalokohan ng alam. Hinagod niya magkabilang sentido. Parang kumibot-kibot ang litid niyon. At sa halip na makatulong, ay parang pinalala pa ng baliw na si Gabi ang kanyang nararamdaman. Sino ba kasi ang sinisilip mo? Curious na lang ang haba ang liig nito sa pagsilip sa kanyang tinitingnan. That's Tita Amanda. And the other woman. Interesting. I didn't know you had a penchant for older women. Much less someone who just got out of a wax museum. Ang babaeng kausap ng kanyang ina ay tila produkto ng isang cosmetic surgery. Napakakinis ang balat ito na maaari mapagkamalang wax figure. Kilala mo ba siya? Mukhang hindi lang ang mga mata ni Gabi ang biglang nanlaki, kundi maging mga butas ng ilong nito. Are you fucking nuts? Ish, you're overacting. Do you know her or not? That's Doña Constancia Onofre. Soon to be, Mrs. Constancia Onofre. I've heard the construction company her late husband left her has gone bankrupt. At kung totoo ang balita, nasa foreclosed na rin iba pa nilang mga ari-arian. And rumor has that both mother and daughter are out for husband hunting. What do you know? Looks like she's closing in on her prey. What prey? Nakiusyosa siya sa sinisilip nito. Your mom and dad. Who were they talking about just now? You or Juan? A wedding match? That's impossible. Shh! Kapag naiinis siya ay nagbubuhol-buhol ang kanyang dila, lumalabas sa matigas sa accent niya. Kahit nung bata pa lang siya, ay matagal bago siya natuto magsalita ng diretsyong pangungusap. Sa Japan siya lumaki at nagkaisip, kaya hirap siyang umunawa ng malalim na Tagalog. Bagaman nakakapagsalita at nakakaunawa siya ng wika ng kanyang ina, half Japanese at half Korean ang kanyang ama, samantalang ang kanyang ina ay Filipina. She came from old money, a clan of land developers.
Isang Japanese naval officer ang kanyang ama na nakilala ng kanyang ina sa isang cruise. Nagkaibigan ng mga ito at na magpakasal ay sa Japan na nirahan sa loob ng 15 taon. Bumalik sila sa Pilipinas at ganap na nanirahan sa bansa na magkasakit na malubha ang kanyang abuelo sa partido ng kanyang ina, si Lolo Silverio Lopez. Na magretiro na ang kanyang lolo, ay ang kanyang ina na nagpatuloy sa pangangasiwa sa Lopez Realty and Company. Man, this is getting interesting. Komento ni Gabby, na kulang na lamang ay kumuha ng popcorn habang matamang nakikinig sa usapan. Naiiritang napabugas siya ng hangin. Para siyang naiirita na hindi maintindihan nang mabanggit ang kanyang pangalan. Minsan pa ay binanggit ni Constancia Onofre na siya ang bagay sa unika iha nito at hindi si Juan na mas malayo ang agwat ng edad. You know her daughter? Tanong pa niya kay Gabby. Given used to date her. Ang tinutukoy nito ay ang nakababata nitong kapatid. And according to him, she's full of hot air. Actually, she's one of the guests here. Pumunta sila sa karamihan ng mga panauhin. Ikiniling ni Gabby ang ulo sa isang grupo ng kababaihan. The one on the left, wearing a pale yellow dress. I think she's pretty naman. What's her name? Estefania Onofre. A Mexican name for a Chinese-looking chick? Not bad. She looks classy and chic. Wait, till she opens her mouth. Bago pa niya maitanong ang ibig nitong sabihin, ay nagsalita na ang babae. Nasa hearing distance lamang sila at kunwari ay may sariling pinag-uusapan. You had a crush on him? Gross. He's not that good looking in person. Trust me. Fact is, I dated him once. He begged me for a second date, but I refused. Some actors really look cute on TV, but really, chica, he's not even better looking than Babalu. Some pretty face, huh? Wika ni Gabby. Napailing-iling siya. Sure, gusto niya mga magagandang babae, but he also preferred them to be pretty inside. Madali sa kanyang maakit sa panlabas na anyo ng isang babae. Pero sa sandaling natuklasan niya kung anong ugali nito, ay madaling nawawala ang kanyang paghanga. Sa kabilang banda, kung ayos lamang naman ito sa kanyang kuya Juan, ay walang kaso sa kanya. Mas matanda ito ng 4 na taon sa kanya. At kung meron mang dapat pwersahin magkasawa sa kanilang magkapatid, ay ang kuya Juan niya iyon. Kinabukasan, ay hindi nagulat sa Aris nang ipatawag sila ng kanyang kuya Juan ng kanilang mga magulang sa kanilang bahay sa Corinthian Gardens. Kapwa sila nakabukod ng tirahan. Nakatira si Kuya Juan sa isang high-rise condominium unit, samantalang siya ay nakatira sa isang novelty warehouse na pinakonvert sa isang modernong bahay. 31 anyo sa siya at nakapagtapos ang kursong ECE. His passion centered on cars, so he put up Artemis Auto World, a company that offered car rentals and car maintenance services. They had 20 service centers nationwide with world-class warehouse facilities and 10 branches for rent-a-car services. Ang iba pa niyang investment ay racetrack facility in Marikina, a farm in Rizal, and a restaurant, Palayok. They served exotic Asian food and other Asian delicacies. The idea came from Gabby at nahatak lamang sila nung sumosyoroan si KD. Napakasunduan namin ng inyong ama na mukhang nag-e-enjoy pa kayo sa pagiging binata. Naisipan namin, subukan ang ginawa ni na Akito at Max to find you a suitable match. Walang ligoy. Nawika ng kanilang ina na tila nag-aanunsyo lamang ito ng lagay ng panahon. So, ibig sabihin, nagkita na kayo, mama? Nakangiti at tila relax sa tanong ng kanyang kuya Juan. Yes, ang nag-iisang anak namang Onofre. Hindi lingid sa inyo ang matagalang proyekto na niluluto ng inyong lolo. Matagal ang pangarap ng inyong lolo na makapagpatayo ng world-class hot springs resort. One that offers
post-op rehabilitation, and medical treatment for those with arthritis. That is correct. What has this got to do with Onofres? Muli ay tanong ng kanyang kuya. They have got a perfect location for that project. Pero may kondisyon si Constancia bago siya pumayag na ipagbili ang malaking bahagi ng property. Is she out of her mind? They badly need the money, mother. It's not like you have to beg for it. But I will, if I have to. One, our people have already conducted a study on this project. At ang lupaing iyon ay perpektong lokasyon dahil sa maliit na bulkan sa malapit. Bulkan? There's no need to worry about it, though. It is safe. A natural hot spring draws its sources from a nearby dormant volcano. And since we are after medical treatment, mas maganda kung natural at hindi artificial heated ang ating hot spring. Alright, point taken. Pero anong kaugnayan sa kanyang anak na babae? Matutuloy lamang ang aming transaksyon kung isa sa inyong magkapatid ang may papakasal kay Estefania. Bagaman inaasahan na niya iyon, ay nakakagulat pa rin para sa kanya na marinig iyon mula mismo sa kanyang ina. Pangkaraniwan man iyong sistema sa karamihan ng mayayamang angkan, ay hindi pa rin siya pabor sa ideya na gawin tila isang business transaction ang kasal. Mama, kung naghahanap kayo ng perfect candidate, I think that would be Aris. Right, bro? Congratulations. Teka lamang, sandali Juan, ikaw ang panganay. Kung meron man akong higit na inaasahan sa bagay na ito, ay ikaw iyon. Hindi lamang ito tungkol sa proyekto ng Hot Spring Resort o sa negosyo. Hindi ka na bumabata. At kung hihintayin pa namin ikaw ang magdesisyon kung kailan ka magpapakasal, ay may palagay akong pareho ng pantay ang aming mga paa ng iyong ina ay wala ka pa ring asawa. Wika na ng kanilang ama. Diretso ito magsalita ng Tagalog. Kumpara sa kanila ay parang mas purong Filipino pa ito sa kilos at pananalita. Wala itong tuwang o accent. I'm sorry, Dad. This might not be the right time for this. But, with all due respect, what you're asking from me isn't possible. I'm gay. Sa kanyang tingin, muntik na mahulog sa kinaupuan nito ang kanyang ama. Ang kanyang ina ay natutop ang dibdib. Salamat na lamang at regular itong nagsusubaybay ng kalusugan nito. Kaya kampante silang wala itong sakit sa puso. Siya ay parang muntik ng masamid. Bloody hell. Tagaktak na ang pawis ni Aris. May 4 na oras yata silang naglalakad ng tauhan niyang si Renzo. Pero wala pa rin siyang nakikitang kabahayan. Sitio Primitivo. Yun ang pangalan ng maliit na bayang pinagmula ng asawa nito. Nang tanongin niya ito kung nasa ang parte iyon sa mapa ng Pilipinas, ay isa lamang ang naging tugon nito. Nasa pinakaliblib na lugar iyon. Ni hindi pa nga roon naaabot ng anumang telecommunication site. Ang tubig ay iniigib pa sa batis at balon, habang ang kuryente ay may schedule. Bubahayin pagsapit ng alas 6 ng gabi, at papatayin pagsapit ng alas 6 ng umaga. Naisip niyang bagay ang bayan ng asawa nito para pagtaguan. Mula na ipahig ng Kuya Juan ang tungkol sa sexualidad nito, ay sa kanya na bumagsak ang pressure na pakasalan si Estefina. Sinikap niyang pagbigyan ng mga magulang. Pinakibagayan niya ang mga eccentricity ni Estefina, pati na rin ang pagka-prima donna nito. Subalit sadyang hindi uubra. Hindi niya kaya ang matinding sapi nito sa ulo. Ilang kababaihan na ang kanyang na-date, na di hamak na mas nakakaangat nito ng katayuan. Pero hindi pa siya nakakatagpo ng isang tulad nito na kung umasta ay dadaigin pa si Paris Hilton. Mitikulosa ito at masyadong maarte. Ayaw nitong kumain sa hindi primera klaseng restaurant at kapag may gusto, ora mismo ay nais itong makuha. Hindi pa man matatawag na opisyal ang kanilang relasyon ay tila gusto na nitong butasin ang kanyang bulsa sa kakapabili ng kung ano-ano. Kapag kasama niya ito, ay mababa na ang 200,000 piso ang gastos niya sa loob lamang ng isang gabi.
Kapag ganoon ang ganoon, ay mas nanaisin pa niyang magbabad na lang sa kasino. At least sa kasino, ay may chance siyang manalo. Pero kay Estefina, mas lamang parati ang kanyang talo. May naka-schedule silang date para sa susunod na linggo. Subalit bago pa dumating ang araw na iyon, ay buo na ang kanyang loob na hindi ito suputin. Kinausap niya si Renzo at sinabi niyang nais niyang magbakasyon sa lugar nito. Tila pa hindi ito makapaniwala nung una hanggang sa kanyang sabihin na handa siyang sagutin ang lahat ng gastos sa panganganak ng asawa nito. Isama lamang siya nito sa pag-uwi nito sa Sitio Primitibo. Nabigla man ay mabilis itong sumang-ayon. Mahigpit niyang ibinilin dito na walang dapat ibang makaalam ng tungkol doon. Ayaw niya magkaroon ng lead ang kanyang pamilya upang mabilis siyang matunton. Kahit sina KD at Gabby ay walang ideya sa kanyang mga plano. Iniwan niya ang kanyang negosyo sa kanyang OIC. As for his family, isang mahaba-habang sulat ang kanyang ipinadala sa kanyang ina, kasama ang isang basket ng mga paborito nitong bulaklak. Humingi siya ng dispensa. Una-una nang hiningi ng pangunawa nito. Ganoon din ang kanyang ama. Hiniling niyang huwag na siyang hahanapin ng mga ito at bigyan pa ng pagkakataong makapag-isip. Bagaman ganoon ang kanyang sinabi, ay hindi siya nakatitiyak na walang gagawing hakbang ang kanyang mga magulang upang kaagad siyang ipahanap ng mga ito. He left in the middle of the night. He took a cab at sa terminal na ng bus sila nagkita ni Renzo. Isang malaking camping bag ang kanyang dala na naglalaman ng pera, camping gears, camera, at mga personal na gamit. I can manage. Matatagad po nun ang katiyakan niyang sambit, sabi kay Renzo ng gabing iyon na magkasama silang lumula ng bus. Pero ang mga katagang iyon ay tila hindi na niya makapasa kanyang sistema ngayong halos nakalabit na ang kanyang dila sa kakalakad sa sobrang pagod. Gaano pa ba kalayo? Habol ang hininga niyang tanong sa kanyang tauhan. Mga 1 kilometro pa po. Malapit na po, sir. Kanina mo pa sinasabi yan? Nayayamot niyang sabi. Regular siyang nag-gym. Pero nakapagtataka, hingal kabayo na siya sa ilang oras sa paglalakad. Mula sa estasyon ng minibus, patungo sa Sitio Primitibo, ay mahigit 3 oras din ang binuno ng kanyang katawan sa maalog, masikip, at maalikabok na biyahe. Gustong malaki ng kanyang ulo tuwing nakikiskis ang kanyang balat sa mga nakakatabing pasahero. Sa sobrang siksikan ay halos pagkapalitan na sila ng mga mukha. Ganoon pala ang mga sasakyan sa probinsya. Hanggang bubong ang mga pasahero. Ang kapasidad ng 10 ay nagiging 100. Bukod pa roon, ang samot-saring bagahe ng iyong iba ay maalingasaw ang amoy sa loob ng sasakyan. Nang sa wakas ay bumaba sila sa minibus ay para siyang isang lantang gulay. Pagkakita niya sa arko na may nakasulat na Baryo Pagukpok ay nakala niyang 30 minutos na lamang ang kanyang lalakarin. Nasabi na sa kanya ni Renzo na ang Sitio Primitibo ay binubuo ng 3 baryo. Una, ang Baryo Manao. Sumunod, ang Baryo Balogo. At ang pinakadulo, ang Baryo Pagukpok. Sa tagalan nilang naglalakad, ay hindi na siya magugulat kung ang baryong tinutukoy nito ay sakop na ng Vietnam. Parang gusto na natuloy niyang gilitan ng lieg si Renzo. Uy, Tiyempo, pwede tayong makiangkas dito, sir. Nang kanyang lingunin, ang tinutukoy nito ay muntik na siyang mapaatras. Isang napakalaking kalabaw ang nakita niyang paparating. May hinihila yung malaking cart habang sa likod ng hayop ay nakasakay lamang ang isang binatilyo na nagmamaniobra dito. Manong Enzo! Matsoy, kamusta? Mabuti naman po. Mukhang kadarating niyo lang po. Sakay na. Talagang sasakay kami. Tara na, sir. Hindi man siya komportable sa pangambang biglang sumibad ng takbo ang kalabaw. Ay napilitan siyang sumunod kay Renzo nang sumampa ito sa cart. Hapong-hapo na siya at may palagay siyang sa sandaling lumapatak niyang likod sa higaan ay agad siya makakatulog. Halos hindi na nga niya alintana ang gutom.
Ngayon ang kanilang huling kain ay bandang 10:00 pa ng umaga na mag-stop over ang kanilang sinasakyan malapit sa isang gasoline station. Napahikap siya na may sandal ang likod sa nilipag na camping bag. Sa pagitan ng maalog at mabagal na takbo ng kanilang sinasakyan, ay hindi na napaglabanan ang pamimigat ng kanyang mga talukap.